Mhm. Hello bayan, magandang hapon po o sa lahat, ano. Thank you very much sa early bird po natin, no. At kung mapapansin nyo, I am using, thank you. I am po using the profile candidacy of my VP Sara to become the president. Opo. Lahat. At magandang hapon po. Opo, ngayon po ay ika nga ay 23 ng Pebrero. Ano? Opo. At binabati ko po yung aking pong mga taga-subaybay. Okay. Eto na naman po sila. Opo. Maraming salamat po. Tune up lang po tayo. Ano? Binabati ko po yung ating pong mga kapatid na markadong guardians na nananatili pong tapat at makatotohanan sa lahat ng pagkakataon sa panawagan at sa tungkulin sa inang bayan. Ganon din po yung ating pong mga kuya, ate, no? Especially yung nandun po sa Industrial City of the South, Eagle Club, under po ng NMR 2. Maraming salamat din po at ika nga tayo ay on-site sa bagong profile ng ang ating pong running president for the incoming, no? President Sara Z. Duterte. Manda kayo. Alam nyo ba yan? Ano? Alam nyo ba yan? At thank you very much po. Opo. At kinakamusta ko po kayo. Especially po yung ating mga OFW. No? OFW na kung hindi dahil po sa inyo, wala. Bagsak na ang Pilipinas kasi kung ang presidente natin ang aasahan natin, yate. Wala po tayong mapapala. No? Kundi ang turuan ang ating mga anak sa edad na 4 na taon ng masturbation. Nakakatawa po. Nakakaulul. Welcome po sa inyong lahat. Ano? Maraming salamat po ang inyo pong Kuya Ed, no? At ika nga, this is my promise to get alive. Kamusta po kayo? No? Opo. At sarap ng kape. Kahit walang sigarilyo kasi hindi na nagsisigarilyo ang Kuya Ed. Opo, at ika nga, kahit may dinaramdam na ang Kuya Ed, no? Alam nyo, nakakaedad kakaedad. Wow! Meron na po, no? Pero okay naman po, wala pong problema. Napag-aanuhan naman po ang sitwasyon. Pero ngayon, atin pong suportahan, pangalagaan, at atin pong ilaban ang atin pong tanging pag-asa, no? At nagtutulong-tulong yung mga Rimulya, fuck you! Rimulya brother, tatakbo, ha? Sa palagay nyo, mananalo kayo, ha? Utang na, nagpapatawa kayo, ha? Kilitin natin sarili natin, bayan. Nagpapatawa mga Rimulya. Tatakbo presidente. Utang na. Ngayon, dito nyo malalaman. Dito nyo malalaman, bayan, ang ganti ng mga Duterte diehard supporter. Dito nyo malalaman. Opo. Sino pa pong tatakbo? Sila Lacson, sila Tuta Soto, tatakbo? Ha? Tatakbo kayo?
Tayo lang, papatawa. Hindi nga kayo nanalo sa eleksyon, tatakbo kayo. Anong palagay nyo? Kung hindi kayo nanalo sa eleksyon, sa palagay ninyo, tatakbo kayo, mananalo kayo? Sobra ang inyong ginawa. Ginagawa ninyo. Pero sige lang, tuloy nyo po. Request naming mga DDS, Duterte, diehard supporter. Hindi po yung isang Duterte, ha? Hindi po yung isang Duterte. Ano po ang isang DDS? Ano po ibig sabihin ng isang DDS? Dala-dala ay shit. Kung saan ang pera, doon sumasama. Mga taksil. Kunyari, mga DDS, yung pala magre-recruit ng NPA. Fuck you. Darating ang time, matatapos din ang maliligayang araw ninyo. Whatsoever, report nyo man itong, ano ko, mag-ano lang ako happy lang ako, okay na naman. Gonggong, Sino pa? Sino pa ang ano? Sila Risa Hontiveros at Trillanes. Tatakbo. Galingan ninyo, ngayon pa lang tumakbo na kayo para makaabot kayo sa putang ng finish line. Kaya kung hindi kayo tatakbo ngayon pa lang, utang ina, dampot 10 kayo sa aming presidente. At ipatutupad. We are willing to impose. At ika nga malalim na kategorya at kaalaman ang aming pong gustong ipabatid sa mahal na Pangulong Sara Sheberman Duterte. Kill those goddamn animals. Para mapa-impose ang death penalty. Yan ang mga hutang na yan ang mga kailangan namin dito sa Pilipinas. Hindi yung kung ano-ano. Kaya, man your own business. Tumakbo na kayo. Kasi bakit? Kasalanan nyo. Kayo ang nagpasikat ng nagpasikat kay BP Sara. Kahit sa ang kanto ng kategorya ng social media, tinitira nyo siya. Oo, walang awa, bastusan, walang hiya, ang tinitira nyo siya. Ang problema ngayon. 97? 92%? Kasalanan nyo yan. Kayo, kahit anong sirain namin sa inyo, sira na kayo. Hindi kayo mabubuo. Paninira nyo palang, laglag na kayo. Yan ang malaki ninyong pagkakamali. Yan ang malaki ninyong kamalian. Kaya nga ba yan, kami po ay nananawagan. Total, tumatik to Nakatanim na po ito sa lahat ng mga tunay na DDS. Hindi po namin kayo iiwan. Mahal namin Pangulong Sara Duterte. Basta ipatutupad nyo lang ang kamatayan para po sa mga magnanakaw, hudas at traidor. Mamahalin ka po namin. Ipatutupad nyo lang yung war for the communism and oligarch, mamahalin ka po namin. Gawin nyo lang ang bagay na dapat at base sa pangangailangan ng sambayanan tulad ng mga nakaraang pagkakataon na nagpupunyagi ang kalikasan sa galit at ngit-ngit. Pero kahit sa papaanong paraan at kahit saan, naandyan ang pagkalinga at pagtulong ng mga Duterte. Pero sa paninira, wala pong nagawa. Alam nyo ba yan,
kung atin pong babalikan ang Uniteam. Meron na siyang katandem. Ang katandem niya ba yan ay si Hami Kami Wave! Isa na naman parte ng makakabilang lutang. Bagay na bagay. Marcos Lutang. Leni Robredong Lutang. Hami Kami Wave pa more. Sarap mang-asar bayan dahil bakit? Andiyan sila. May President, Inday Sara Duterte. Pagbantay, ang mga Bisaya nakaboto na ngayon. Nung nakaraang taon pa, 2024 pa, nakaboto na. Inaantay na lang ang deklarasyon. Kaso, nag-declare na po. Nag-declare na ang ating pong butihing presidente ng kandidatura. Ang tanong, sino po ang kanyang makakatuwang? Opo, sa kandidaturang pong ito, sino po ang kanyang makakapartner bilang vice presidente? Meron na po ba kayo nakita, bayan? Sa totoo lang, pasensya na po kayo kay inop ko po yung ating comment section kasi po wala naman din kwenta ang magko-comment, no? Ay yung mga bayaran lamang din po at saka yung mga dala-dala ay shit. Madidistra ka lang sa kanilang mga kabubuhan at katarantaduhan. Gawin nyo na lang ang lahat ng magagawa nyo. Mga tangalista, ululista, bobolista, gagolista, at loyalista. Kasama ang troll. Alam nyo ba yan? Ito na yung mga setup. Ito na po yung ating the main topic. Ito na po yung mga the main. Ang kanya pong ika nga ay kasama po katunggali at ika nga katunggali tuloy. Yung kanya pong kasama sa pagtakbo po ay wala pong iba kundi ang Rodante Marcoleta, si Senador Dante Marcoleta. Sarap ng kape talaga habang umuulan. Maulan po sa amin dito sa Mindanao karon. Opo. At isa na naman pong mahigpit at ika nga maaasahan na talagang lumalaban at gumagawa po ng paraan. Isa po ito sa mga sinisiraan tungkol sa West Philippine Sea. Gunggong kasi yung mga tangalista, gagolista at bobolista. Hindi nila naiintindihan na ang West Philippine Sea ay naandoon po ang EEC. Nandoon. At ang nasasakupan po ng EEC, ang ating economic zone, ay yun na po ang binansagang West Philippine Sea. Pero base po sa legal na aspeto doon po sa United Nations Law of the Sea, UNCLOS ba? Wala pong West Philippine Sea. Wala pong WPS. Pero dahil nga po sa bobo at doon po sila nakakakuha ng paninira at para sa paninirang puri na ginagawa nila kay Dante Marcoleta, ay ginagamit nila ito at nagdadagdagan o nagpapadagdag sa kanila ng katangahan. Opo, alam ko po ito kung naka-on yung aking pong comment. Ay, puta pa. Puro mga gago at bobo ang makakasama natin.
Bayan, isa pong nakaka-imbiyer ng katayuan at kalagayan ang sitwasyon na hindi po natin maintindihan ah, sa mga pagkakataon na bakit sa likod ng katotohanan ay hindi po nila ito kayang unawain at tignan dahil nga po sa sila po ay mga bayaran. Kayo po, kaya niyo po bang ipalamon? Thank you po, Ma'am Carmen. Ma'am, thank you po. Kaya niyo pa bang ipalamon sa pamilya niyo? Yung gantong klase ng sistema? Di ba? No? Lami kaayo og magkaon og bingala, no? Lalo pag galing sa pawis mo, hindi yung yung kataspan ng 50 million na nawawala sa PCO. Nakakahiya. Naapektuhan tuloy ang pamilya nyo. Ano? Thank you po. Marami po salamat. At yun nga po ang isa, no? Ang Kadante Marcoleta ang siyang katuwang, parang sa kagustuhan ng langit at ng Amang Yahuwa ay magtandem ang dalawa na siyang makakatulong sa nakikita nating sitwasyon. Makakatulong kasi sabihin na naman nila, paano na iba hindi makakatulong? Sagutin nyo yung tanong nyo. Kape tayo. Sarap talaga. Nakatilaw na mo kabalo mo yung kape sa mais. Isararabad. Tapos siyang gagawing kape. Wow! The best! At nagpapasalamat po tayo sa OFW, no? Sila po yung ating mga sumusuporta, no? Ang problema, ayaw po nilang magpabanggit. So, ito na lamang po ang ating gagawin. Maraming salamat po, kapatid ng Beatles. Thank you po, PBBM Loy. Nag-send ng flower yung BBM. Pero Inoldo, baka yan ay profile mo lang. Thank you. Maraming salamat ang Kuya Ed. At yung taga-Australia, taga-Singapore, taga-Japan, no? Singapore, Japan, Taiwan, China, no, Macau. Marami pong salamat sa Middle East, no? Sa Jeddah, Saudi Arabia, United Arab Emirates. Marami pong salamat sa inyo. Hanggang po sa Vietnam. Thank you, Malaysia. Assalamualaikum po. Yung mga kapatid po nating Muslim, nawa po ang kapayapaan at ang pag-ibig, nawa ay sumapuso po ng bawat isa sa atin, sa ating pong Ramadan. No? At pagpalain nawa kayo ng ating amang si Allah. Opo. Pasensya na po. Medyo lamig kasi dito sa amin sa Bukidnon. Grabe. Parang tinalo ang Baguio. Opo. At thank you very much po. Thank you very much. Opo. At kayo ay ika nga goes. Okay. Pasensya na po, no? At patuloy po tayo, no? Ang atin po lamang dalangin at pakiusap hanggat walang nangyayari. We are just informing you na hindi ninyo kayang kunin ang AFP. Bakit? Hindi kasi tanga ang AFP. Katulad po ng akin live kanina sa YouTube, no? May nagtanong, sabi niya, Kuya Ed, bakit ganun? Bakit ganyan ang assessment niyo sa PNP? Well, sinabi kong totoo, ang PNP po ay pera-pera.
lang. Kasi po sila ay nababayaran. Makinig po Huwag po kayong magpikon-pikunan dyan, totoo naman Oo, galit na galit ni iba. Hindi matanggap ang katotohanan kasi ganun man. Ipinapalamon man sa mga asawa at sa mga anak. Di ba? Mas malaki ang potensyal na mantarantado ka. Iboto po natin ang huli nating tanging pag-asa. Si Inday Sara for President. Okay. Umaasa po kami. Timbrado na po yan since 2024 pa. Ngayon, ang ating pong butihing Sara Duterte ay nagdeklara na. Opo, nagdeklara na po ang ating pong Inday Sara. Kaya po, nakaano po kami ngayon. Change the appropriate game to how to support the candidacy of our President Sara Duterte. Warning sa mga oligarch. Warning sa mga drug syndicate na marami ngayong biktima, puro bata pa, nire-rape. Then pinapatay. Yung patuloy pong pagkawala ng almost how many na children, na kinikidnap at ibinebenta ang parte ng katawan. At ang Communist Party of the Philippines. Sa susunod, lalabasan kayo ng declaration order ng AFP through the main power imposed by the Supreme Court of the Philippines that all member, yung lahat ng miyembro, nakikipag-ugnayan, nakikiisa at nakikisama sa komunista ay panahon na para hulihin, ikulong at bigyan ng kanilang kaparusahan bilang mga komunista. Medyo malinaw-linaw na po ang pag-asang yan. Hindi po katulad ngayon. Nakikipag-ugnayan ang Pangulo sa mga komunista, sa mga oligarch at sa mga sindikato. Para palakasin ang kanyang power. Kinanamitin. Bayan, kami po sa hanay po ng Pangulong Sara Duterte ay nananalig na ang sambayanan base po sa aming mga programa ay alam po namin na naandyan po kayo para makipagkaisa. At yung mga nagising ang mga isipan ng unity ay you are welcome. Dahil po sa katotohanan na tayo ay pare-parehong nabudol at natarantado ng adik nating Pangulo. Walang nagawang programa, walang naitulong, pero nawawala ang pera. Saan nila dinala? Diba? Isang parte po yan ng katotohanan at hubad na katotohanan na korupsyon. Pangalawa, saan kayo nakakita ng isang presidente na siya sa kanyang bibig pagaling mismo naturuan ang ating mga anak sa edad na 4 na taon ng masturbation. Yan po yung aking bangungot na lagi kong iniisip gabi-gabi. Meron po kong bunsong lalaki. Meron din po kong 4 na apong mga lalaki. Should I teach them how to masturbate?
Ang aking pong tairay is third year, going to fourth year. Should I? Babae po ito. Should I? Kayo po, sa edad ninyo po, sa inyong mga apo, sa inyo pong mga anak, should us? Could us? Patay tayo na ito. The teachings hour. Instead na pag sinabi mong Marcos, ang tingin mo agad, ay sa napakahabang land reform program, vegetable garden program, a development program, mga structure dyan, etc., etc. Marami kayo. May bago na tayong satellite, may ganito na tayo. Yung sana, pag sinabi mong Bongbong Marcos, hindi. When Bongbong Marcos is totally being called and being stated or being announced, the first you have to think is, how could I teach my son, my daughter, and my grandson how to masturbate? At tuwan-tuwa po yung mga bayot dyan. Yung mga turbo pamor. Kontra, ano ba? Diverticulosis. Kaya na-divert ka. Diverticulosis. Pamor. Sa totoo lang, isa ako sa nakapanood at ika nga, sasabihin ko pa ba, na isa ako sa mga may kapit ng video na yan. Sa palagay nyo, di kayo nandiri. Hindi kayo nandiri. Yan ba ang mga ipinagmamalaki ng administrasyon ninyo? Pagkatapos ng ganyan na tinatawag natin ng public, Utang ina, turbo pamor, sa pastilan manulay. Ay, ngayon kung i-adapt ko rito, pipilip ako, di na-bar down naman yung account ko. Ganun ba? Taktika ba? Taktika? Pero sabi nga ni hindi yan taktika, that is true. Turbocolism. Nako ba? Tirik-tirik ang mata ng putang inang tasyer. Yan ang hirap. Tapos magpapakalinis kayo? We are parents. We have to teach our children in the age of 4 years old of how to masturbate. Putang ina kanyo, mga manyakis mo. The maniac president of the what we call this Republic of the Philippines. Tapos sabihin mo, kakabante, nandyan yung aso ko, si Brownie. Chuchu! Brownie. Then si Marbil. And then si Diwata Torre, si Pahardo. And then the others. Sa palagay niyo, hindi lahat ng araw ay Pasko. Nagtatapos din ito. Paano na pag natapos na ang Pasko nyo? Kaya mong itiklop yung kondominium mo? Hindi, di ba? Sayang ang kondo. At kayong 38 na general na inyong pinatunayan na ang inyong pagseserbisyo at ang inyong pagkatao ay nababayaran lamang ng dahil sa barya. Iniisip ninyo na I have to support my retirement. So kailangan, Kuya Eddie, magre-retire na ako. Kailangan ko. Kuya Ed, makinig ka Kuya Ed.
Kailangan ko, Kuya Ed. Kaya kami pumayag, Kuya Ed. Tanggapin ang mga mali-maleta. Alam mo, Kuya Ed, pag nag-retire, alam mo naman pag nag-retire tayo, serbisyo. Na, ending story na. Kaya Kuya Ed, makinig ka, Kuya Ed. I am not listening. Kuya Ed, makinig ka. Makinig ka sa sasabihin ko, Kuya Ed. I am not interested to listen. Kuya Ed, pakinggan mo kami para maunawaan mo kami, Kuya Ed. Kaya kami tumatanggap ng pera at tinanggap namin ang kaming, sabihan kami ng mga bayarang general ay dahil sa gusto din namin magka-condominium. Leche, punyeta. Oh, Kuya Ed, gusto din namin. Magka-condominium. Oh, sang alaw na yan. Gusto din namin, Kuya Ed. Magka-condominium. Si Brownie lang nga may condominium. May 3 pa. Yung isa hindi pa tapos. Nandun sa may San Juan. Yan ang malaki ninyong pagkakamali. Yan po ang malaki ninyong pagkakamali. Na tumanggap kayo ng pera ng taong bayan dahil sa gusto nyo, meron kayong malaking pabaon, pabuya at mapapala kung sakaling mag-retire kayo. Hindi ba't pare-pareho tayong ang hangarin lamang ay magkaroon ng katahimikan at tayo ay balutin sa watawat ng inang bayan. Paglingkuran ang sambayanan at idepensa ang konstitusyon sa sino man o anong kaaway man. Diba? Sa panahon man ng digmaan o kapayapaan. Pero nasaan po? Nasaan yung mga pangako natin na yan na tambat? Halos malaking kamaong muta na ang kasinungalingan at ang korupsyon ay hindi pa rin tayo kumikilos. Hindi natin ipinadadama na tayo ang tagapagtanggol ng bayan. Nasa atin ang kanilang tanging pag-asa. Wala baligtad. Ang taong bayan ang ating inaasahan kasi walang kakampi at walang uunawa sa inyong mga kataran-taduhan. Ano pa yung mga training na ito? Nag-graduate sa Baguio. Na? Nung graduation, nagpakuha ng picture, ang background ay watawat ng inang bayan with the captured uniform of the Philippine Military Academy. For the respect. Wow! Hanep! Bandang huli, nagkaroon lang ng presidenteng adik at magnanakaw. Ganon na din sila. Ang galing. Nung panahon ni Duterte, nakamputa, puro pa-view Kung saan si Duterte, mga posting. Mga general na saksakan ng porma at yabang, yung pala nag-aantay lang ng kanilang panahon para mabayaran. General, pabayad more. Kami, sundalo rin kami. Bayon, for your informations, we have our category. We are the due respect. We conduct our duty and obligations for almost 37 years in military service. We provide this. We give our life. Ginawa namin ang lahat ng makakaya namin para pangalagaan ang sambayanan, proteksyonan ang meron tayong batas. I-impose ang batas na yan sa mga panahon ng digmaan at kapayapaan. Ngunit pag
sa likod namin nung kami natapos ng serbisyo. Itong igaganti niyo. Dangal para sa katotohanan. Kalayaan para sa dakilang kapakanan na dinungisan ng ilan, na dinungisan ng ilan. Hey, napakaswerte nyo. Napakaswerte nyo. Dahil kung sa panahon namin kayo natapat, malamang, sa malamang, mag-CRY man kami dito, may magagawa pa ba kami? Di ba wala? Kaya nga pinagtatawanan nyo kami kasi wala na kami sa service. Pero hindi ninyo nauunawaan na ang aming panunumpa sa inang bayan ay hindi nagtatapos ng dahil sa kami ay magre-retire o dahil sa kami nakapag-retire. Dahil kami, once a Marines, is always be a Marines. Once you are a soldier, you always be a soldier. And when you are the defenders of our country, you'll always be a defenders of our country. Whatsoever we are prescribed and we are freely to give our life for the freedom of our people and country. Yun po ang nakalagay. Hindi po yung retirement. O gaga. Marami pong nagkakamali nang akala nila wala kaming power. Wow. Dahil wala na kami sa serbisyo. Wow again. Pero hindi nyo akalain at hindi nyo nalalaman na kami ay nagpapahinga lang dahil sa haba ng panahon ng aming paninindigan. Sa oras ng kapahamakan at digmaan, kami pa rin ang mauunang tatawagan. Under the law, providing by the law, constitutionals under the law, and this law will be apprehended and execute as appropriate and strong law of our country as being a soldiers. Once you are a soldier, you are always be a soldier. Kaya yan ang akala nila. Yan po ang akala nila na nabayaran na nila ang AFP, pero yung 38 lang ang kanilang nabayaran. At ngayon, kailangan mag-retired na po kayo ngayon. Dahil pag inabot kayo ng eleksyon, magre-retired kayo. Na-brief lang ang dala nyo paggawa sa serbisyo. Okay? At yan ang bagay sa inyo. Tapos ipiprease po ang inyong account. Alam nga naman, di ba? Hindi nyo nilagay sa bangko yan. Dahil sa inyong paghahangad na makapagpatayo din ng kondo. Minyum. Bayan ng Kuya Ed po ay nagsasabi lamang ng totoo. No? Ina-adliban ko lamang po kasi nakikinig po sila eh. Nakikinig ang AFP, Associations of Enlisted Personnel and Officer. Yung mga sinasabing wala na sa serbisyo. Ending na. Magtanong po kayo sa kanila kung sila ay nakapag-retire na o ending na ang kanilang pagsiservisyo. Ang isasagot po sa inyo is none. Based on the category, we are just resting our body, mind, and soul to face the new
the new war in which our services is always be needed when the times come. Yun po ang totoo. Hindi yun sinasabi nyo, wala na kami. Retired na kami, laos na kami. Nagkakamali po kayo para po sa inyong kaalaman. Pero kayo, sigurado, kayong mga dala-dala ay shit na kung saan ang pera, doon sumasama. Hello! There is malaking bahay na nagmo-monitor sa inyo sa araw-araw ninyong activity. Nakalagay po yung ating cellphone number, yung EMI, tsaka yung SIM number. Gamitin ang utak, hindi gamitin ang salapi. Baka mamaya yung salapi na yan ang maging sanhi. Sabi niya, Kuya Ed, grabe Kuya Ed, pusang alaw Kuya Ed. Mamaya nandiyan na yung mag-a-arrest sa'yo, Kuya Ed. A-arrestuin ka na. Ha? A-arrestuin? Sa anong kaso? Sedition for rebellion? Noong 1985, 86, 87, mga kudeta po yan. 88, then 89. 2004. 2006, stand-up 2008, Manila Peninsula. 8. Plus yung ngayon at bukas. 10 count of sedition and rebellion. Wow! Tanga. Tanga ka. Kanina ka pa nakatingin sa akin. Tanga ka. Pinag-aaralan mo ko, Bokyo, kung saan ako po pwedeng madali sa statement. Gunggong. Alam ko, napipil ko kasi aso kayo eh. Aso. Sabi nga, may kasabihan tayo sa serbisyo. Don't ever trust the Red Indian. Kung nandito si Kuya Kiko, they back down na naman kami. We are again the ZIA, you know? Marami po kayong dapat na malaman. Marami po kayong dapat na maintindihan. Dahil bakit? Bakit? Tanungin ko kayo. Itong mga tangalista, bobolista, gagolista, at inutilista na mga loyalista at trolls, meron ba kayong alam kung ang Pilipinas ay tayo pa ang nagmamayari? Meron ba kayo alam? At meron ba kayong pwedeng gawin kung sakali man na ito ay confirm na ang Pilipinas ay meron ba? Baka mamaya ang Pilipinas ang may control ay si President Donald Duck na through the control of the CIA para ma-impose ang proxy war. Ganun ba? That is very clear in their intention and their planning. Ano na ngayon ang Amerika? Ano na ang Amerika? Mukha atang bukas may civil war na sila. Baka bukas. Ang gerang gusto nilang mangyari between China and the Philippines ay sa kanila unang pumutok at matupad ang hula ni Simpson. A president of the United States will be died and buried as soon as possible because of viruses. Alam niyo ba ang nangyayari sa atin itong Nipah 3?
Alam niyo ba kung anong history ng Nipa tree? Galing daw sa paniki. Pareho sa COVID virus, sa paniki rin. Hindi nga lang naging approved no at katanggap-tanggap na hindi lang sa paniki galing din daw sa baboy. Maraming tao ang kumakain ng baboy. Di pa paano na? Di ba? Mapapahiya sila. So ibinalik sa paniki. At hindi po nila alam na ang mga Pilipino ay tahasan at likas na pong matalino, mapag-obserba at maalamanin. No? Bandang huli, mismong sa WHO din galing na wala palang COVID virus, kundi isa itong sophisticated weapon. Sophisticated weapon po ito na ginagamit as biological weapon. Alam nyo sa Amerika, kahit hindi po sila magpadala ng sundalo at misil, lilindulin ka at babagyuhin ka araw at gabi. Dahil meron po silang sinasabing top of the weaponry that called natures will be a solid weapon against enemy. Alam ko po na yung mga CIA sa atin na ginawang asawa ang Pilipina bilang katulong o bilang tawag nito tagapag-alaga, no? Ginawa na nila. Pero alam niyo yung trabaho niyan. Marami po yan sa Palawan. Marami din po yan sa Boracay. Marami din po sa Cebu. All of them is include CIA. Ang tanong di po ba nung nakaraan taon, 2024 o 2025, 2025 to, doon sa Millanilla, ay merong nagmarcha na mga Afghanistan. Di ba? 2024. Kasagsagan ng aming pag-discuss. Isang araw, bigla na lang silang nagparamdam at nagmarcha. Ano sabi nila? Cebu is their own. Sila na ang nagmamay-ari na Cebu. Ang tanong sa National Security kay General Anyo at ang tanong sa Department of National Defense kay Teodoro, lahat po yung mga taksil at mga inutil na gago po yan. Taksil po yung mga yan, mga hudas. Opo. Ang tanong, asan na ang whereabout nila? Meron ba kayong naging taking action kahit man lang sa regional intelligence, kahit man lang sa PNP? Regional intelligence, meron ba regional intelligence, providing intelligence community, etc., intelligence unit? Di ba? Wala. Meron ba mayabang sa inyo dyan sa DND at saka sa National Security Council? NCS? NSC? Under department ni Anyo? O sa nika na lang, sa isap na lang, meron ba? Di ba wala? Awanin. Pero bakit? Bakit hindi ninyo nagawa? O ngayon, si Bali 4, Bali 7 na siguro ngayon. Hindi rin ipinagpatuloy ang monitoring. Nasaan na? Baka mamaya, isang araw, nandun na yan sa military base. Kapit-kapit na nila yung jet. Stupido. Nasaan na ba yan? Nasaan na? Those goddamn Afghanistan citizen na nagmarta sa Millanilla, is there? Meron ba? May nakababatid ba? Isa sa atin dito, meron ba? Nakakaalam kung nasaan na? Hinuli na ba sila? Dineport na ba sila? Meron ba? Meron? Wala! Ganyan katindi ang administrasyong ito. Di ba?
Kaya nga binakbakan nila si BP Sara at saka si Kibuloy dahil ang dalawa na ito ang hindi pumayag na dito mag-stay. Ang alin? 1,500? Uy! 1,500! Ibig sabihin, nako. Di ba, na-alarma tayo. Tapos, ayun na. So dramatically, di ba? Bandang uli, ang Pilipinas pa ngayon ang magbibigay ng pera para makabalik sila kung saan sila. Di ba? Kinuha. Ganun ba yun? Akala ninyo magaganda yung mga tao na yan na tinuruan ng CIA at saka ng Green Beret? Isabotahe mismo ang kanilang bansa bilang mga Afganistanian. Sila ang mga Judas at aso. Yung nandito na dala-dala ng Amerika. Di ba? Ano ngayon? Papatayin sila. Pwede ba natin silang patayin dito? In the power na given ngayon ng Al-Qaeda, ng Afghanistan mismo, saan kayo nakakita na nagtraidor sa bayan nila, mamahalin at kukop-kopin pa? Sinong nagkupkop? Sino ang nagmahal? Si Uncle Sam. The goddamn United States of goddamn America. Galit na galit sila, di ba? Galit, basta loyalista. Galit na galit, basta nakakanti ang kanilang poder. Ang banat nila ngayon ay ganito. Putang na, kaysa naman, mag-Amerika na lang kami. Kaysa sa mga Duterte na ibinibenta ang Pilipinas sa China. Wow na naman again. Wow na naman again. Alam nyo, sa lahat ng pagkakataon, issue at usapin, ito po ay dapat idulog. Idulog sa tamang hukuman na siya pong magsasaad tulad ng UNCLOS. Tungkol po sa mga paglabag. Ngayon, kung may paglabag po ito, patuloy po itong nakalagay sa paglabag. Hindi yung inireport natin, ikinaso natin ang paglabag, bukas hindi na, pagsunod na. No, mananatili po yung paglabag. Ang legalidad po ng batas ay dapat pong ipinatutupad para malaman ng buong mundo na edukado po, disiplinado at may alam ang mga Pilipino. Pero ang ginagawa ninyo, pag sila ang binoto, probinsya na tayo ng China, abay pumirma kayo. Pirma. Ang pinakamaganda nito ay pumirma kayo na kayo ang nagsabi niyan at yan ang inyong paniniwala na kapag nanalo ang mga Duterte muli, tayo ay magiging probinsya na ng China. Kasi kung mangyari yan, pwede natin parusahan base sa magiging kasunduan. Pero kung hindi nangyari yan, ay pwede na rin po kayong parusahan base sa kasunduan. Hindi po yung salita na, tangin na. Sinong tanga ang papayag? Sino? Ikaw, papayag ka maging probinsya ng China? Ikaw, Kuya Ed, papayag ka? Mas lalo nang hindi. Bakit? May sarili tayong likas na yaman na dapat nating binibigyan at tinatapunan ng atensyon or dinidevelop natin katulad ng aming kahilingan. Saan? Sa darating na Pangulo. Na i-develop natin ang ating likas na yaman na hindi ginawa ni Marcos. Ang ginawa ni Marcos, ang i-develop ay ang kaalaman ng mga magulang na pag-abot ng 4 na taon ay pwede nang turuan ang mga anak, babae man ito lalaki, ng masturbation. Tama, mali? Ganun ba? Tapos angkinin ninyo yung mga project na hindi naman kayo? Ano ba yan? Tapos ipangako ninyo, ibabalik ninyo yung 60 billion ng PhilHealth para hindi na maghirap yung mga tao. Kinuha nyo nga hindi nyo inisip na maghihirap ang tao. Ngayon, nang ibabalik nyo, nag-isip din kayo na wag nang ibalik. Ganun ba yun? Putangin ninyo. Ganyan kayo katindi. At sasabihin nyo, ang mga adik ay ang mga dutae. Ayan, kadudutae ninyo na verticulosis tuloy,
natumbungan hindi na ngayon nakatae. Tama o mali? Alam mo, gabagaba lang yan. Gabagaba lang yan. O, tangin na. Ngayon, ano nangyari? Sa grabe ninyong ginagawang setup sa amin, yung pala, tatakbo pala kayo, ha? Rimulya brother. Yan lang ang dating, di ba? Wow! Naghahangad pa din. Sino? Sila Tuta Soto, si Lucring, si Trillanes, si Hontiveros, and the Makabayan Black. Turan. Kahit sama-sama pa kayo. Ang laban dito ay ulo-ulo. Dahil kapag nanalo si Baby Sara, kami bilang kasapi ng National Anti-Crimes and Corruption Group Incorporated, bilang National President at CEO ng organisasyon at grupo na to, we act as volunteerism but we are prepared to die in our country for the protections and services of our people. Kami, ang magkakandak ng surveillance kung nasaan kayo. Ingat lang kasi halos lahat po ng pulo at probinsya ng Pilipinas ay may NACG. Thank you po, Ma'am Wally. Thank you po. Salamat po. Meron pong NACG o National Anti-Crime and Corruption Group Incorporated. Kami po. Willing na willing po. Kahit po i-firing squad kayo sa harap namin, we are willing. Papalakpak pa kami. Greetings po sa lahat po ng kasapi. Legal na kasapi po, Huwag po yung kasapi ni Javier at ni Galido at ni Datuin sa Antipolo, sa Antique and the others. Hindi po, you are serving what we call this, non-true. Thank you po, marami po salamat. Non-true services of the NACG. No? Ayusin lang po natin. Nope. Okay. Okay. Ayaw Okay. Okay. At sensya na po kayo. Ni-arrange yung time. Opo. At tapusin lang po natin ito, Mr. Javier, Mr. Galido, Mr. Datuin. After ng March, no? After na mabago na yung submission ng government information sheet. Kasi yan ang inaano ninyo. Yan ang tinataray ninyo sa amin. Ako mismo ang magpapile sa inyo. Oo. Kung magtutumigas kayo, pahila ko kayo sa Army at saka sa PMP. Wala kayong karapatan. We have the power of founderism. No, meron pong batas tungkol po sa mga founder, no? At meron po tayong corporate law. Kahit po ano pong bali-baligtarin ninyo, diyan po dapat tumugon ang batas kasi tayo po ay nagpapatupad ng National Anti-Crime and Corruption Group Incorporated. Kung ang sarili nyo kinukurap ninyo sa palagay ninyo, mapapatupad nyo ng tama at wasto ang batas meron tayo? Negative. Kaya wag nyo kaming gawing tanga. Lalo na ang Kuya Ed, wag nyong gawing tanga. Nakikiramdam lang ako at nag-aantay ako ng perfect timing. Tignan natin ang galing nyo. Tapos agila ka? Agila ka ng Antipolo? Sigurado ka? Malalaman natin. Bakit? Hindi ba po pwedeng kausapin yung mga tunay na agila dyan? Baka mamaya kasapi ka, Datuin, ng mga Awak Eagle Club. Uwak Eagle Club. Baka pareho na kayo ng putang ng Diwata, General Diwata Torre, na ginawang eagle ng Mandaluyong Unified Eagle Club. We are warning you, huwag niyong gamitin.
Dahil nakikinig, nakatingin lang kami, pero pag gumalaw kami, alam nyo na. Alam nyo. Kung agila kayo, alam nyo. Pero kung hindi kayo agila, mga fake kayo na agila, agilahan lang kayo, mga uwak at saka mga buitre, wala kayong alam sa internal. I-PM nyo ko kung agila kayo, i-PM nyo ko kung mali ang sinasabi ni Kuya Ed. Para magkaintindihan tayo, PM nyo ko. Kung tama ang ginawa ng Mandaluyong Unified Eagle Club, natanggapin ang putang inang rason kung bakit nasa Hague ang Kuya Digong Duterte, na pioneering member ng Davao Golden Eagle Club. Sige nga, meron ba diyang matibay-tibay na agila na mag-PPM sa akin na tama ang ginawa ninyo? Especially kayong mga nasa Mandaluyong, kinam nyo. Utangin na. Tapos sasabayan pa kayo ng fake din na liderato ng National Anti-Crime and Corruption Group sa ilalim ni Attorney ka pa naman, ang putang ina ka. Hindi mo alam kung ano ang corporate law? Hindi nyo ba alam na ang inyong ginagawa ay violasyon? Maging sa bylaws and the Constitution? Doon sa legal matter? Alam nyo ba, Javier Galido, Datuin? Utangin na, kinanamitin. Puro kayo banat, hindi mo na kayo nangungutanan, malistik kayo, utangin na nyo. Kaya kita nyo, bagay na bagay sa inyo ang bansang Pilipinas dahil sa inyong mentally corruption. Pero alam namin na nagbebenta kayo ng ID na hindi kayo may kapangyarihan. Nagpapagawa kayo ng uniforme na wala kayong kapangyarihan. Dahil hindi kayo nire-recognize at hindi kayo tinatanggap ng national na kayo ay naka-akibat pa at nakaugnay. Hindi namin alam kung anong modus ninyo. Baka mamaya, butang na, instead na national anti-crime, kayo na pala ang bumubuo ng crimes. At ika nga, anti-corrupt, kinukurap nyo na yung miyembro nyo. Meron akong alam dyan na mahilig sa kuting. Okay, ang isa, maraming asawa. Ang isa, ganyan. Okay. Kinam kayo. Magsasalubong tayo. Magsasalubong tayo, mga kulokoy. At muli po, ang inyo pong Kuya Ed, ay nagpapasalamat. Lagi po kayong pagpasensya nyo na. No, minsan nagsasalita ako na magla-live ako ngayon, pero busy po ako. Kasi nga po dapat pong isaayos yung iba po nating mga grupo at miyembro. No, calling the attention of the Assistant Vice President for Operations of Northern Mindanao, no? Si Ambot lang. You can go now. You have the authority to emphasize and to be represent, no? Gamitin mo lang yung ID mo at saka yung appointment. Kasi maraming nag-ID ngayon. Mga wala namang appointment. May appointment nga, fake naman. Sa totoo lang, no? Okay. At ganun po ang ating setup ngayon. Atin pong ipagbunyi at suportahan ang pagtakbo o pagdagan ng ating mithiin na atin pong tanging pag-asa, si Inday Sara. Ipagpatuloy lang po nila yung kanilang paninira, yung kanila pong mga kung ano-anong mga pinagsasasabi na naglustay ng pera samantalang ang gobyerno 4.5 billion. Tapos, hindi nila tinatanggap na meron ng report ang COA. Ganyan po ang physical na kondisyon ng sinasabi nating political motivation. Yan po ay para masira ang dignidad at pangalan ni Inday Sara. Thank you po, Ma'am Charito. Thank you. Maraming salamat po. Nagkamali Namali po. Namali ang kanila pong ginawa dahil po instead na masira ang reputasyon ng ating Pangulo na si Sara Duterte o si Inday Sara, lalo pong tumaas. At huwag po kayong maniniwala sa nagkakalat ng mga fake news
na meron pong positive 75. Si Bongit. Wag po kayo maniwala. Ano lang po yan, fake news lang po yan, pampalakas lamang po yan ng loob. Kasi kilala naman natin yung mga bayaran nila rito tulad ni Resty 823. Wala pong ito si Resty 823, lagi po itong maganda yung kanyang mga posts, makabuhay patay. Pero ang totoo, Resty, tanungin kita ha, pumapayag ka ba na turuan natin ang ating mga anak ng masturbation? Sige, yun ang i-post mo na sumasang-ayon kayo na turuan natin ang ating mga anak, babae man ito o lalaki, ng masturbation base sa in connection statement publicly ng inyong adik at ungas na Pangulo. Saan ka nakakita ng isang magulang? Total, wala naman siyang anak eh. Kaya po siya ganyan. Tanggapin na lamang po natin ang katotohanan. Turbo Famor. At may tirik-tirik mata pa, si Tashir. Kami po ay nananawagan sa hindi pa nakakaabot at nakakaalam na suportahan po natin ang kandidatura ni Inday Sara. No? Habang nakalip po yung aking DDS Vlogger Alliance of the Philippines at saka yung aking Solid Sara Duterte 2028. No? Nakalip po yan, lifted kasi marami pong gumagamit. Saka na po ako mag-o-on yan kapag the time is declared. Pero ngayon pa lang ina-announce ko po sa inyo na ako po ang nag-off temporarily para hindi po magamit yung dalawa nating account, no? Para sa grupo, para sa page. Uulitin ko po, yung DDS Vlogger Alliance of the Philippines ay naka-temporary off. Ibabalik po natin yan sa tamang panahon at oras para matulungan po natin ang ating tanging pag-asa. Maging po yung Solid Sara Movement, no? Solid Sara Duterte Movement, ika nga, or Solid Sara Duterte Movement, no? SSDM, no? Sa page po, sa Facebook, opo. Inop ko po yan kasi nakakabasa po ko ng mga assurances that never been happen. Kaya nananawagan po kami na patuloy po yung atin pong pakiusap para sa kaalaman ng hindi pa nakababatid na nag-decide na po na tumakbo si Inday Sara bilang presidente. At hindi po siya pumapayag na wala pong managot sa mga pangyayari. Kaya yan po ang kanilang makamatay iri. Dahil lahat po sila ay dapat managot. Yung mga pagnanakaw, yung mga adjustment, yung kanilang yung kanilang gaa-gaa. Nasaan na yung pera ng gaa-gaa? Ay, nagaa Aba yan? Nagaa di ba? Ang Kuya Ed po ay kami po dinideclare namin no, sa amin, sa organisasyon, sa samahan, sa kapatiran, at sa kilusan. We are 100% supporting no, Inday Sara for President. Kasi dito lang tayo makakabawi. Makakabawi upang, thank you po Ma'am Blue Sapphire, thank you po, welcome po, pasensya na, welcome po. Dito pa lang po tayo makakabawi. Papanagutin po natin ang lahat ng dapat na managot. Yung mga inutil na dapat managot, mananagot po kasi hindi po ugali ni Sara Duterte ang hindi papanagutin. Mga oligarch,
What's your move? Yung mga grupo ng drugs na nagkalat ngayon, na nagpiesta, yung addict nung nakaraan, aba, hindi lang addict uli ngayon, puser pa. Antindi, di ba? Di ba, bongbong? Bongbong. At sa lahat ng komunista, huwag niyong sabihin na hindi namin kayang ipasara ang Communist University of the Philippines. Alam niyo ba kung nasaan ang Communist University of the Philippines? Nasa Diliman, Quezon City at saka nasa Laguna. Sila po ang mga peste ng ating lipunan. Kaya agree po kami na ito po ay 3 taong isara at magkaroon. Thank you po, Ma'am Sapphire. Thank you po. Marami po salamat. At magkaroon ng tamang rehabilitasyon dahil mga adik na ata ho ang mga profesor. Napapabayaan. Dahil ba sa isipin nyo, ang taong bayan, ang gobyerno ang nagbabayad ng inyong pag-aaral at ng inyong pag-i-stay. Yung pala, iyo deputa, MPA course lang pala ang inyong kukunin. Bakit pa kayo pumasok ng university at pagbayarin ang gobyerno sa pamamagitan ng buwis sa inyong mga animal na kurso? May sasagot? Wala. Dahil yan ay karapatan. Karapatan po. Karapatan. Kaya nga komunista yan ang ginagamit. Yung salitang karapatan. At ang salitang taong bayan. Yan po ang motibo ng komunista. Ang problema, nakakahiya kayo. Bakit? Ito lang ang komunista lang ng Pilipinas ang hindi tinatanggap at kinikilala ng mga komunistang bansa. Ang tawag sa inyo, tulisan. O para po sa kaalaman ng iba pang mga estudyante natin, ano ba yan? Mga anak, makinig kayo kay Tito, kay Kuya Ed. Kung gusto nyo magkomunista, doon kayo magpakakomunista sa mga bansa na talagang kinikilala at nire-respeto ang komunismo tulad po ng Russia at saka ng China. Pero kung dito lang, CPP, NPA lang, putang ina, mahiya kayo kasi hindi po yung komunista. Yan po ay mga tulisan na. Kami, huway ba? Ulul na ulul ang puto. Ngayon, magka-partner pa kayo, kami wave, at saka sino? No. Si Bobo M. Hindi ko alam kung kakayanin ninyo ang hustisya na dapat na ilatag at papanagutin kayo sa inyong mga katarantaduhan. When the times come, when this lady, when this eagle of Mindanao become the president, gawin nyo na po ang lahat ninyong makakayang gawin para tigilin or pigilin. Dahil nakahanda po kami magsakripisyo. Sa totoo lang, kapag dinaya nyo yan, pag nadaya yan ng another Comelec, hihiwalay na po antimano ang Mindanao. Hindi na po namin kailangan yung Republic Resolution. Antimano, yung tinig ng taong bayan, the government of the people of Mindanao will stand in the front to sign and to shout the grievances of being separated from Luzon and Visaya. We will create. Total, andito naman lahat ng investor wala naman dyan sa Luzon. Nakakaya. Wala. May investor yan. Kahit magtulong-tulong pa kayo, wala namang investor dyan Kahit kapitan nyo pa, putang na, doon pa kayo matulog sa kung saan ninyong wala kayo. Investor diha. Tanungin nyo si Inday Sara, Day, pila ng investor naton diha?
Pangatunahe, mangutana mo. Mangutana mo sa dragon, kaming mga eagle. We are protecting our equal eagle. Hindi po yung fake na eagle. God-loving men for country's sake. Offer strength in mind and energy. Baka maraming nakikinig na igul-igulan diha. Nakarinig kayo ng konti. At muli po ay nagpapasalamat po. Maraming salamat po sa inyo. Dahil po sa... wala ang Kuya Kiko. Ano kayo nangyari? Siguro may sakit ang Kuya Kiko ba? One request, charge. Hindi kita kilala, charge. Oo. Mag-multiply ka muna, charge. Kaya alam mo na, ang Kuya Ed, ay. Ingat charge. Ingat, thank you very much na gusto mong makipag-participate. Pero ingat, kayo. Dito sa TikTok, maraming DDS dito. Baka hindi mo alam. No? Yung mga dala-dala ay shit. Kung saan ang pera, doon sumasama. Nakumpirma ko din po, may mga guardians na din po dito sa TikTok na ganyan na rin po yung kanilang mga ability. Doing the same. Mga unyango. No? Kayang-kayang ibenta yung kanilang mga supremo. Yan po ang matindi. No? Sa lahat po ng markadong guardian na nakikinig, meron pong guardian dito sa TikTok. Oo. Nagpapakilalang guardian. Pero naandun minsan di ba? Kasama sa event activity ng mga dala-dala ay shit. Ang kanila pong pamunuan ay yung dalawang pangalan sa nag-iisa. Dalawang pangalan sa nag-iisa. O dalawang pangalan na ginawang isa. Your stupidity will not be the grievance. How Kuya Ed will run. Hindi po kami bumabase sa inyo. Wala po kayong puwang, wala kayong punto sa amin. Kahit ano pa ang sikat nyo. Sikat ba kayo? Baka yung isang kasama nyo, sikat. Di ba? Sabihin ko ba kung bakit? Sumikat dahil alam niya na wala nang nakatingin sa kanya. O unti-unting nabubuksan ang ikalawang pintuan ng katotohanan. Keep on going. Wala namang masama. Wala naman akong pakialam dyan sa wala. Sinasabi ko lang, I just informing you na hindi manhid at hindi tanga ang Kuya Ed. Akala mo kasi vlogger lang ako. Akala mo kasi regular lang akong tao. In-underestimate mo yung kapasidad at kakayanan ng Marines ba? Marami kayo, pero pag dumating ang time, sarap tignan kung papaano kayo magsisipag. Iyakan. Kaya muli po bayan, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. No, kahit na ngayon lang nakakaupo ang Kuya Ed dahil alam niyo na, may dapat tayong trabahuin. Binigyan tayo ng mga task. Galing po ako ng Jensan, nakipag-delegate po tayo doon sa mga governor doon, sa mayor, sa konsehal. We talk about the what we call this, the informant matter na the NACG is a part of the multiplier, force multiplier, at ito po ay voluntarism. We serve our country, our people, our family, and loved ones. Ganyan po ang tunay naming bayad. Basta naandyan kayo at nagtitiwala
sa amin, masayang-masaya na po kami. Kaya po sa inyo na mga OFW na tumutulong sa amin, maraming salamat po. Clear lang, no? Hindi to, hindi to manually na, na, pagtabang, kundi, thank you po, ma'am, thank you po, salamat po. Ito po ay nire-request namin, hindi po yung parang obligado kayo. No? Alam niyo naman po ang Kuya Ed, po. Mas maganda na pong inform kayo kaysa yung parang, alam niyo na, mahirap na po, maraming salita po ang pwedeng gamitin. Pero kami po, high moral po ang aming natatanggap sa inyo. Kaya patuloy lang po. And although, ang tao dumadaan po sa pagsubok at ang Kuya Ed po ay aling sabay po ay nakakasama sa mga sinusubukan. Hindi po natin alam, malay mo, di ba? In a matters of situation. Opo, di ba? At least, hindi pasmado. Wala pang katarata. Kayang-kaya pa. Thank you, Ma'am Chaco. Ma'am, thank you po. Thank you po. Babae ba to? Lalaki? Chaco Chaco. Okay. Thank you po. Marami po salamat. Meron po kong gustong iparinig na kanta sa inyo. Kaya lang, mahirap na. Baka mamaya makopyright. Na-warningan ako nung nakaraan. Ipinarinig ko lang yung favorite na kanta, no? Medyo copyright. Opo, at marami sa totoo lang po, no? Hindi po sa pagpolitika. Hindi lang po sa politika, no? Maraming salamat po sa inyo pong pagdamay kay Kuya Ed. Sa mga ilang aspeto na kinakalabit namin kayo. Kasi hirap na po kasi. Marami kasing nag-i-scam. No? Pero salamat po. Kasi nagtitiwala po kayo. And we mark our word and compromise promises that we still to fight for our freedom. Sabi nila luma na yan, Kuya Ed. Ano na yan? Tunaw na yan. Kupas na yan. Baka mamaya, pag naka-uniforme akong putang yun ma-inlove ka, sabi mo, ganun pala katikas yun. Ganun pala katikas si Kuya Ed. Pag naka-uniforme. Bagay kaya sa akin mag-uniforme for almost 37 years? Bagay kaya? Bagay. Tanong nyo kay Kuya Greg o kaya tanong nyo na lang kay Kuya Ariel. Bagay ba? When you are a soldier, you are still a soldier. When you are a Marines, you'll always be a Marines. Yan po ang pakatatandaan. Dahil po ang pagiging Marines ay hindi po nabibili. Ito po ay ikinagawad. Kapag na-accomplish mo yung lahat ng pagsubok. At ang pagiging Marines po ay representative and the best of soldiery. Kahit ano pa po ang sabihin. Our camaraderie and brotherhood are still, even you are in or you are out. Dahil kami ay brotherhood ng mga Marines sa mundo. Even you are Korean Marines, Japanese Marines, Italian, Australian, American, Japanese, Taiwanese, Singapore, Vietnamese Marines. We are all brother. Opo. At gusto niya. Yan.
Hindi ka po pwede matatakan po niyan nang hindi ka na baptismal on fire. Kailangan mabaptismal ka on fire. O kaya lahat po sa amin, sa batch namin. Kailangan you done in baptismal of fire bago ka makapag-request ng ako ang nabunod ko kasi kara o cruise eh. Cruise. So, United States Marine. Pero kung kara, Philippine Marine. Opo. Sa muli po, I think po, basta meron po akong magandang break at hindi po ako busy, magkikita-kita po tayo. At monitor ko ang sitwasyon. If our monitoring comes out on the high-level stage, ibig sabihin, it is calling nationally o panawagan pong pangkalahatan. Andito po ang Kuya Ed TV. Oo. Sasabihin ko po sa inyo, people of the Philippines in our republic who demanded for the greatest change in action, pull out. Pag sa iyo po mga rinig niyong pull out, automatic po yan. Kita-kita po tayo. Pero bago po ako magsabi ng pull out, umunta muna akong Bonifacio. Pero pa-pull out ako eh. Yan, layo-layo ko dito sa Mindanao. Diba? Siyempre, ano muna tayo? Academic. Kaya sabi ko, inform me before the day when the Lord has made. We will rejoice and see it again. Siya nga pala sa akin pong mga kabats, no? Sa 212 and 214. Congratulations. At ika nga, nakakapagbatian pa tayo na ang iba, kalansay na ngayon. No? Sabihin na naman ni Batchar, putang ina, limunuching, kalansay. Diba? That is reality. Diba? Diba? May sarili na kayong flag. May sarili rin akong flag. Diba? Sila meron, wala. Oy, awanan. Ang sa akin lang, magkaroon ng tamang isipan itong si Ballesteros. Hindi kami komunist. No? Sergeant Ballesteros, knock your head. Sana bagan. Hindi kami komunista. Choy. Maraming salamat po. Ang inyo pong Kuya Ed ay nagpapasalamat po, nagpapasalamat sa inyo. Sa ilan po tayo rito, kahit po, kahit konti lang tayo, basta totoo po yung ating usapan at ating talakayan. Umasa po kayo, basta may upgrade na at meron na pong sitwasyon, amin lang pong kahilingan at pakiusap, i-multiply natin at i-report natin, ipasa natin. Thank you po, ma'am. Love you, ma'am. Thank you po. Okay po. Thank you po. Thank you po sa inyong mga reward. Sama-sama po tayong suportahan. Ngayon pa lang, ikampanya na natin. Magkakampanya pa ba tayo? Automatic na. Na alam na natin na nag-decide na yung ating presidente, si Inday Sara. Ma'am Sara, para po malaman ninyo, ma'am. Thank you po. Marami pong salamat sa inyong gift. Salamat po. Thank you po. Ang amin pong solidong pagsuporta ay nasa inyong dalawa ng Kadante Marcoleta. Sigurado na po yan. Ay, sobra kasing lamig. Napasensya na po. Opo. Thank you po, ma'am. Thank you po. Maraming salamat po. Opo, thank you po. Maraming salamat po. Sama-sama po tayo dakilain at itulak po natin. Thank you, ma'am. Marami po salamat po. Thank you. Thank you po sa inyong mga gift. Thank you po. Hindi ko po ito makakalimutan. Talaga pong nakakabigay po kayo ng high moral sa mga katulad namin, mga vlogger, content creator at political commentator. Kaya po ganito po ang Kuya Ed kasi registered po tayo sa YouTube, sa Facebook at sa TikTok bilang
content creator, and political commentator. Maraming salamat pong muli. Maraming salamat po. At ika nga, para ito no nakaraan Kung kailan tayo magpapaalam, saka naman tayo nabibigyan ng regalo. Pero marami pong salamat. Huwag po kayong magagalit, kundi nagpapasalamat lang po ang Kuya Ed sa inyo. At patuloy lang po tayong magsasama. At pangako po na kapag andyan na, pangako po kapag ayan na, pangako po kapag naandyan na at sama-sama na, kayo po ang unang-unang makakaalam. Whatsoever time, I will discuss it and I will pronounce it clearly as Kuya Ed TV. Maraming salamat po sa oras po na inyo pong ibinigay kay Kuya Ed. Patuloy po tayo, suportahan na rin po natin ang ating pong presidente, ang Inday Sara, sa kanya pong kandidatura at ang nag-iisang pilyo pero matalino, si Marcoleta. Ang kadante Marcoleta po. Maraming salamat po. Hari nawa ay pagpalain po tayo ng Amang Yahuwah. Iniiwan ko po sa inyo ang salita na patuloy nyo pong naririnig sa aking mga programa. No? Even the kingdoms overfall when corruption invade his mind and soul. Salita po yan ng butihing Thomas Jefferson. At ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Thank you po, Ma'am Yoli. Marami pong salamat. Thank you for the time. Kita po tayo siguro bukas. I think bukas. Wednesday may activity ako. So bukas po kita po tayo muli. Maraming salamat po. Itulak po natin ang kandidatura ng Ate Sara o ng ating Inday Sara at ang kadante Marcoleta at ang amin pong mithiin dito sa Mindanao. Mindanao Independence Movement. Gusto po namin talagang humiwalay. Dahil alam namin kung mananatili ang katarantaduhan, wala pong mapapala ang ating inang bayan. Maraming salamat po ang Kuya Ed. No, thank you very much po.